Ang ilang mga bagay ay tila nangyayari sa kanilang sarili. They have a sense of foreknowledge, totoo din yan sa NBA. May ilang hypothetical circumstances na parang maaaring mangyari. Isa na rito ang reunion nina LeBron James at Kyrie Irving. Tiyak na umaasa ang Dallas Mavericks kung hindi man nais ng club na ito na panatilihin si Irving ng walang katapusan. Para makasigurado na malaki ang tsansa nina Irving at Luka Doncic na manalo sa mga laro ngayong season. Kung gagawin nila ang panukalang kalakalan sa artikulong ito ay magiging null and void. Ano ang mangyayari kung wala sila? Nabigo sina Doncic at Irving na maabot ang mga inaasahan sa unang kalahati ng season. Sulit na sundan ang kanilang paglaki sa 2,023 tandang bawas 24. Kung hindi magiging maayos ang mga bagay-bagay baka sa wakas ay ibalik ng Mavericks sina James at Irving. Tinanggap ng Dallas Mavericks si G. D'Angelo Russell, F. Rui 2,000 at 20 first round pick Lau. Tinanggap ng Los Angeles Lakers si G. Kyrie Irving. Na sinasabi na ang ilang mga bagay ay hindi nangyayari, lumilitaw na nangyayari, ngunit hindi. Noong ika-negatibo 1 ng Enero 1,000, ang lahat ng mga computer sa mundo ay nilayon na mag-crash ng sabay-sabay. Gayunpaman dito tayo ay naghuhula sa mga galaw ng NBA. James at Irving ay nagkaroon ng ligaw na biyahe. Bilang mga miyembro ng Cleveland Cavaliers ay naging kabit sila sa NBA Finals saglit. Nanalo pa sila ng kampyonato sa NBA. Gayunpaman, walang makakaila sa mga tagumpay ng doon na ito. Nangangahulugan ba ito na dapat silang magkabalikan? Hindi palagi. Some things should be left in the past. Pwede ba talagang balikan ng Lakers sina Irving at James? Dapat syempre, mahirap malaman kung ano ang sasabihin sa lugar na ito. Hello Lakers fans! Take the opportunity to leave that like, subscribe to the channel, and activate the bell para ma-notify sa tuwing may bagong video. Kung gagawing available ng Mavericks si Irving dapat samantalahin ng Lakers ang sitwasyon. Ito ay isang halimbawa ng isang walang utak na ang Lakers ay magiging isang powerhouse na alam natin kung paano gumagana sina James at Irving dahil nakita natin silang magkasama sa loob ng maraming taon. Ang pangunahing playmaker ay si James at ang pangalawang playmaker at pangunahing shot na tagalikha ay si Irving. Ang kombo na ito ay may mahusay na chemistry sa korte. Ang Lakers ay magiging isang mas mahusay na club bilang resulta ng kasunduang ito. Tutal hindi pa nagkaroon ng defensive anchor ang tandem na ito tulad ni Anthony Davis, Big 3 na yon na kayang makipagkumpetensya sa sinuman sa NBA. Walang ibang paraan para ilagay ito. Kung gagawing available ng Mavericks si Irving dapat siyang ituloy ng Lakers. Dapat bang gawing accessible si Irving ng Mavericks? Iwanan ang iyong opinyon sa mga komento. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video, siguraduhing mag-subscribe sa channel at i-click ang icon na bell upang maabisuhan kapag nag-post kami ng mga bagong video.